So, ang aking pong topic for today, real transformation only through the presence of the Holy Spirit. Sabihin po natin, real transformation only through the presence of the Holy Spirit. Ang tunay na pagbabago ay sa magitan lang ng presensya ng banal na Espiritu. Walang pagbabago, kung meron man, ito po ay temporary. Ang walang banal na Espiritu, temporary lang ang pagbabago. Pero ikaw at ako, mula nang tanggapin natin si Jesus Christ, nanahan na si Holy Spirit, ang pagbabago ay nagpapatuloy. Taas ang kamay na ang pagbabago ay magpapatuloy because of the Holy Spirit. Ipalakpak mo yung dalawang kamay. There is no real transformation without the presence of the Holy Spirit. Kaya ang laging parangal ay kay Holy Spirit. The Spirit of Christ, is Spirit of the Father. Anointed ang mga anointed. Anointed preacher, anointed evangelist, anointed at naging anointed ang mga singers because of the Holy Spirit. May kapangyarihang lumalabas sa mga nagpe-pray over because of the Holy Spirit. Nababago ang mga tao because of the Holy Spirit. Ang unbeliever ay naboborn again because of the Holy Spirit, who convicts, who guides, who heals, who restores, who comfort. There is real transformation sa tao, sa mananampalataya, because only through the Holy Spirit. 2 Corinthians 3:16, 17, but the moment one turns to the Lord with an open heart, the veil is lifted. Sa panahon ng tao'y lumapit sa Panginoon, kay Jesus Christ at tinanggap si Christ as Lord and Savior, naaalis ang talukbong. Meron po palang veil na dapat malifted up or maalis. Now the Lord I'm referring to is the Holy Spirit. And wherever He is Lord, there is freedom. Sa taong si Holy Spirit ang siyang nangunguna, si Lord Jesus ang Lord and Savior, nararanasan ng tuloy-tuloy na kalayaan. Sino rito nagsasabing tuloy-tuloy na kalayaan ng nararanasan ng bawat isa because of the move of the Holy Spirit? Palakpakan natin si Holy Spirit. Wherever the Holy Spirit is the Lord, I'm referring to is the Holy Spirit. And wherever He is Lord, Holy Spirit is the Spirit of Christ. The Holy Spirit is the Spirit of the Father. Ito po yung noong ko pa sinasabi sa bawat isa. Ang malinaw po rito sa TPT. And wherever He is Lord, ulitin po natin. Now the Lord I'm referring to is the Holy Spirit. And wherever He is Lord, sabihin natin, wherever the Holy Spirit is Lord. Repeat after me po. Wherever the Holy Spirit is Lord, there is freedom. There is freedom. There is freedom in you. There is freedom in you. There is freedom to everyone. Wherever the Holy Spirit, and the Holy Spirit is Spirit of Christ. The Holy Spirit is the Spirit of Jesus Christ, the Spirit of the Father. And wherever the Spirit of Christ is Lord, there is freedom. There is
freedom. Sabihin mo sa iyong kaliwat kan, there is freedom in you and in me. Wherever the Holy Spirit, the Spirit of Christ is Lord. Walang mananahan sa pagkakaalipin. Sa iba't ibang pagkakaalipin, walang sino mang mananahan doon kung gagawin. The Spirit of Christ became the Lord over all. Say amen. Mananatili kang malaya. Malayang tumanggap ng mga pagpapala. Malayang tumanggap ng kapayapaan, malayang tumanggap ng kagalakan despite of different situations, despite of different trials, big or small. Mananatili kang mapayapa, mananatili kang malakas, mananatili kang mapagtagumpay. It's all because the Holy Spirit of Christ became the Lord over all of your life. Palakpakan natin si Holy Spirit. Yan ang totoo. Yan ang totoo. Yan ang paniwalaan natin. Hindi ka mananatili sa pagkakabihag. Whom the Son sets free is free indeed. Ang pinalaya ng banal na Diyos ay tunay na malaya. 2 Corinthians 3:18, so all of us who have had the veil removed, meron po palang talukbong, meron po palang veil sa mga unbeliever. Maganda po ang sinabi mamaya sa Tagalog. So all of us, tayo daw lahat daw tayo who had the veil that veil removed, can see and reflect the glory of the Lord. Makikita ang glory ni Lord to everyone. Sabi ko, makikita po ang glory ni Lord sa mga wala ng talukbong sa kaisipan, wala ng talukbong sa puso. Makikita ang tunay na pagbabago from glory to glory. Hallelujah! Ikaw at ako ay makakawangis ni Christ. Say amen. And the Lord, sabi po rito, and the Lord who is the Spirit makes us ang linaw. The Lord, the Spirit of Christ, the Spirit of the Father who is the Spirit, makes us more and more like Him as we are changed into His glorious image. Trabaho ni Holy Spirit ang bumago sa tao. Hindi mo yan kaya. Si Holy Spirit ang babago sa iyo at sa akin from glory to glory. Say amen. Pero meron po tayong part. Sasabihin ko sa inyo maya-maya, ano ang ating part? Babaguhin ka at ako, kailan yun nagsimula? Nung mag-surrender ka ng buhay. Hindi mo kayang baguhin ang asawa mo, ang anak mo, o sino man sa paligid mo. Umaaway man sa'yo. Hindi mo siya kayang baguhin ng iyong salita. Never, never, never. Kahit ako. Hindi po. Malinaw po yan sa akin. Gawin ng bawat isa sa atin na Lord ang Diyos. And the Christ image, the image of Christ, ay makikita sa atin. The Shekinah glory na hinihiling natin, hamagitan ng awit, ito'y mararanasan wherever the Spirit of God is Lord. Totoong Lord. Ang linaw po nito sa NLT. And the Lord who is the Spirit makes us more and more like Him. Sino raw po ang nagbabago sa atin para tayo magkaroon ng Christ, the image of Christ ay makita sa atin? Sino daw po? Si Holy Spirit. Palakpakan natin si Holy Spirit. Hindi mo kayang baguhin ang sitwasyon. Never, never. Ang linaw ng sinabi rito, walang tao na kaya nating baguhin maliban sa Panginoon. Makes us more and more like Him as we are changed into His glorious
image. 2 Corinthians 3:16 to 18. Para mabago ang sinasabi mong gusto mong mabago, maging sitwasyon, you need to pray to God with a faith-filled prayer. Do not stop praying and trusting God. God is always on the move. Ngunit kung lalapit, basahin po natin sa Tagalog, ngunit kung lalapit ang tao sa Panginoon, ito nga po'y ginawa natin, lumapit tayo. Patuloy tayong lumapit. Maaalis ang takip sa kanyang isipan, the veil. Meron po palang veil. Meron po palang takip ang kaisipan ng mga taong walang tamang relasyon kay Lord. Kaya pala sinabi ng Biblia, makinig man ng kayo ng makinig, wala kayong mauunawaan. Why? My veil. Pero ikaw at ako na mag-surrender ng buhay sa Panginoon, ginawa si Christ as Lord and Savior. From that moment, pumasok si Holy Spirit, naging dwelling place ang ating mga buhay. Sino nagpapasalamat na yung katawan ay naging templo ng banal na Espiritu Santo? Palakpakan natin si Holy Spirit. Kung lalapit ang tao sa Panginoon, maaalis ang takip sa kanyang kaisipan. Kaya kumilos po tayo habang may panahon pa. Ilapit natin ang mga tao palapit sa Panginoon. Yan po'y laman ng isipan ko saan man ako pumunta. At meron pong dadalo sa Mega dahil nakita ko po sa SM. Isang sales lady na taga-ron lang sa may Mega, sa may Marian. A-attend sila. Kinuha ko na pinapicturean po sa akin yung kanyang ID. At from the time na pinicturean ko po yun, lagi ko po siyang mini-message. Hindi po siya makaka-attend ngayong Sunday. Ngayon, today kasi sale daw sa SM. Pero siya po ay kasama ang kanyang asawa at mga anak. Why? Malinaw po sa akin itong sinabi ng mga taong wala sa Panginoon, may takip ang kaisipan, kaya makinig man sila ng makinig, hindi nakakaunawa. Why? Basa. Bakit hindi nakakaunawa? Basa po. Ngunit kung lalapit ang tao sa Panginoon, aalis ang takip sa kanyang kaisipan. Kumilos po tayo sa ating mga kabarkada, kaibigan, kabataan, mga AP, mga adults. Seryoso, gawin po nating seryoso ang paglalapit sa kanila sa Panginoon. Huwag mong iisiping ilalapit sa'yo. Temporary lang ang buhay natin dito. Nagkakamali tayo pero ayaw natin magkamali. Sila ay kailangan sa Panginoon mismo lumapit. Bakit? Ang Panginoon ang mag-aalis ng takip sa kaisipan. Sabihin, tanungin mo yung katabi, naalis na ba ang veil sa iyong kaisipan? Kapag hindi pa naaalis, hindi pa lumalapit, hindi pa Lord si Lord. Ngayon, ang binabanggit ditong Panginoon ay ang Espiritu. At kung ang Espiritu ng Panginoon ay nasa isang tao, malaya na siya. Sabihin mo sa iyong gustong sabihan, malaya ka na dahil nasa iyo ang Holy Spirit. Malayang malaya ka na maglingkod, walang hadlang, walang balakid, walang anumang tanikala. Wala na. Sapagkat ang sabi rito, ngayon ang binabanggit ditong Panginoon ay ang Espiritu, at kung ang Espiritu ng Panginoon nasa isang tao, malaya na siya. Taas ang kamay na nasa iyong Holy Spirit. I decree and declare in the presence of the living God, ikaw at ako at maging mga nasa online na pinananahanan ni Holy Spirit, lumaya ka na sa sakit karamdaman, lumaya ka na sa kasalanan, lumaya ka na sa anumang takot, lumaya ka na sa kahirapan, lumaya na ang bawat isa sa anumang vices, sa anumang galit, sa hinanakit, sa anumang depression, lahat ng uri ng sakit karamdaman, poverty, lahat ng uri ng
iyong nakaraan. Lumaya ka na. Move forward because God is with you to give you victory. Victory, healing, freedom, 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 healing. Miracle upon miracle, peace upon peace, grace upon grace. In the name of Jesus. Ang linaw po. Kung ang Espiritu ng Panginoon ay nasa isang tao, malaya na siya, gumawa ng tama. Malaya siyang manampalataya at ang pananampalatayang totoo ay may reward si Lord. 18. At dahil naalis na ang takip sa ating isipan, basahin po natin, samahan niyo ako. At dahil naalis na ang takip sa aking, sabihin mo, gawin mong personal, 1, 2, 3, go. At dahil naalis na ang takip sa aking isipan, nakikita ko na ang kapangyarihan ng Panginoon. At ang kapangyarihan ito ay mula sa Panginoon, na siyang Espiritu, ang siyang unti-unting bumabago sa akin, hanggang tayo maging katulad niya. Woohoo! Ulitin nyo, kayo na lang. Dahil nalis na ang takip sa isipan ng bawat isa, nakikita na natin ang kapangyarihan ng Panginoon. Ang kapangyarihan ito ay mula sa Panginoon, na siyang Espiritu, ang siyang unti-unting bumabago sa atin hanggang tayo'y makatulad niya. Makatulad ng Panginoon na sa pagdating ng pagsubok, pasado. Pagdating sa pagsubok, kalmado. Sa pagdating ng pagsubok, nagagamit pa rin ang buhay to pray over for the sick, to bring people nearer to God the Father. Naroon sa pagsubok, doon sa point of death at the cross, naging pagpapala pa rin ng Panginoong Jesus. Naligtas ang kanyang isa sa kasamang nakapako, naging pagpapala pa rin. Ikaw at ako, kahit nasa pagsubok, pagpapala pa rin tayo. Amen. May lakas na, gaya ng lakas ng 10 agila. The Holy Spirit brings freedom and transformation. Pag-uusapan natin ito ng malinaw in the coming weeks. 2 Corinthians 3:17, where the Spirit of the Lord there is freedom. The Holy Spirit is the source of change, but the believer's part is to surrender, to obey, to renew the mind with God's Word, and to choose to walk in step with the Holy Spirit every day. Yes, si Holy Spirit ang bumabago, pero ikaw at ako ay may participation. Susunod ka sa alam mo at narinig mo na sinasabi. Ang kailangan may faith. Tataas ang faith sa pakikinig ng totohanan. So may participation tayo. Yes, ikaw at ako'y binabago. Anong ating gagawin? We need to listen to the Word of God. We need to abide. Manatili tayo kay Lord. We need to listen and to apply. Obey. Surrender mo lahat. Galit, hinanakit, poot. Lahat ng ginawa sa iyo, surrender. And always remember, mas makapangyarihan ang pag-ibig na bumabago sa tao. Sino naniniwala po ron? Ikaw at ako ay nabago because of the great love of Abba. At ang mga tao sa paligid natin ay mababago not because of your eloquent words or your any words that proceed in your mouth, but because of the Holy Spirit working in us, and that work will produce love. Andiyan po ba tayo? Love po talaga. Nasa Bible po yan. Experience po ni Jesus. Diyan po'y nangyari mamaya. Babasahin ko sa inyo. So we need to renew. Ito po'y isa-isa kong explain sa inyo itong surrender, obey, renew in the coming weeks. Renewing of the mind. Paano ba yan?
Paano ba ako makakasunod? Paano ba ako magsusurrender? Kapag hindi ko po nagawa within these 2 weeks, sa mentoring ko po ituturo. The Holy Spirit transforms, but the believer must cooperate through surrender, obedience, and daily spiritual discipline. You know what? The Lord allows situations na ayaw mo, ayaw ko, ayaw natin. Iniaalaw po yan ni Lord for you to know who you are na. For you to know, para malaman mo, may nabago na ba sa'yo? Remember, lahat ng bagay nasa kapahintulutan ng Panginoon. Sabihin mo sa iyong sarili, alalahanin mo. Sabihin mo sa sarili mo. Lahat ng bagay nasa kapahintulutan ni Lord. May purpose siya. Sa trials, sa tests. Pero marami siyang gustong patunayan sa'yo. Sabi mo sa sarili mo, maraming gustong patunayan ang Diyos sa'yo kapag ikaw ay may pinagdadaan ng pagsubok. Patutunayan niya sa'yo kung sino siya. That He is miraculous God. He is the one who changed the heart of every person, hindi ikaw. Many people are searching for freedom and change. Maraming taong gustong magbago ang buhay, makalaya sa kasalanan, mawala ang adiksyon, gumaan ang pakiramdam at magkaroon ng bagong sigla. But many try to change themselves in their own strength. Ang marami gumagawa ng sariling paraan. Gagawa ng New Year's resolution, tinutulungan ng sarili, may motivation ng kanya, and discipline alone, siya mismo. Ginagawa niyang, dinidiscipline niya ang kanyang sarili. No, you can't. All you need to do is to surrender to God's will. At si Holy Spirit ay malayang makakakilo sa iyo. Ituturo ko ito ng malinaw na malinaw sa inyo in the coming weeks. But after some time, they fall back again. Why? Because real transformation is not just human. Real transformation only happens through the presence of the Holy Spirit. Kaya ikaw at ako ay talagang seryoso na ngayon kaysa dati sa pakikinig. Tama po? Kasi nababago ka na. You are not just here for attendance. Hindi ka lang nagpapa-attendance. Tama po? Hindi ka lang para makaalis sa bahay mong mainit at mabanas at naririto yung malamig. No. Naririto ka kasi nasa iyo si Holy Spirit, the one who brought you here. At ikaw ay hunger and thirst sa Lord. Sino po ang pinapainom? Ang uhaw. Sino rito ang uhaw at ikaw ay patuloy na ipifeed ni Holy Spirit for your hungerness and thirstiness? Yes! Habang ikaw ay ninonorish through the power of the Holy Spirit, lalakas ka. Sa pagsubok, tagumpay ka. Sa pagsubok, nakangiti ka pa rin. Peaceful ka sa pagsubok. Tumaas ang kamay sa pagsubok because of the Holy Spirit. You are standing firm because the foundation is Christ. 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 Ano nga yan? All praise is yours. Ano nga yung kanta yun? Christ the Lord. Yun nga ba yun? All praise is yours. Nakalimutan ko na. Many people today desire change. Marami were praying for a better life, a better attitude, freedom from addiction, peace in their minds, healing in relationships, and purpose in life. But many try to change through self-discipline, education, money, religion, human wisdom. Hindi po yan dyan, kahit mga theologians.
Alam natin sa Biblia, mga Pariseo at Saduceo, alam ang Biblia, pero walang real transformation. Why? Walang Holy Spirit. Saan nagmumula ang real transformation? Palakpakan natin si Holy Spirit. Because of the Holy Spirit working in me from 1986. Ako bilang businesswoman, talagang nasa heart ko ang pagninegosyo. Pero the transform, binago ni Lord ang desire ko. Mamaya makikita natin yan. Many try to change through self-education, money, religion, or human wisdom. Real transformation cannot come from human effort alone. Real transformation only happens through the presence of the Holy Spirit. Yan po ang totoo. Yan naman po itinuro ko na sa inyo noong pa. Kaya get in love with the Holy Spirit. Dahil yan talaga ang babago ng sitwasyon. Siya ang babago ng kondisyon. Siya ang babago ng isip at puso mo at ng tao sa paligid mo. Ng mga ipinagpe-pray mo. Siya yun, si Holy Spirit. So, kailangan yung ating relationship sa Kanya day after day. Minute by minute, kinakausap mo siya. Kapag ikaw ay may narinig na maganda, Holy Spirit, ikaw yun. Sa likod ng maganda, tama, mabuti, anointing, power, nakikita sa akin, lahat yun ay si Holy Spirit. Pwede mo bang sabihin din personal? Come on. Come on. La. Sige, sabihin mo. Lahat, wag mo naman sabihin walang nakikitang mabuti sa iyo. Lahat sa likod ng mabubuting ugali, mabubuting asal, mabubuting ginagawa behind those things sa buhay ko at sa buhay mo ay si Holy Spirit. Kung bakit ka may trabaho, the Holy Spirit move. May promotion, the Holy Spirit is at work. Bakit may lumalaya, gumagaling? Because of the Holy Spirit. The same power that raised Jesus from the dead, working and living in you and in me. Palakpakan natin si Holy Spirit. So, without the Holy Spirit, behavior may change temporarily. Yan ang totoo. Meron ka bang kilalang unbeliever na kala mo na bago? Aba, ay nung makaranas ng pagsubok, talaga namang lumabas na ang mga putak ting salita. Walang real transformation without the Holy Spirit. Merong pagbabago? Temporary lang. Pero ang kaharap ko rito, sino nagsasabing temporary lang, taas ang kamay, temporary lang ang pagbabago mo, taas ang kamay. Praise God. Ay, nakikinig, naunawaan. Huwag tataas ang kamay. Sino nagsasabi ang iyong pagbabago ay your pagbabago, your transformation is real. Totoo. Hindi temporary. Pag temporary lang, yan ay sa mga unbeliever. Without the Holy Spirit, behavior may change temporarily. Kaya sabi ng iba, nagmulto ang namatay na ako sa ganitong uri ng kasalanan. Wala na itong naghahari sa akin. Ba't nagmumulto? Walang nagmumultong ugali. Sabihin mo sa iyong sarili, walang ugaling magmumulto, yan na inailibing na. Why? From glory to glory, binabago tayo ni Lord. Behavior may change temporarily, but the heart remains the same. The Holy Spirit does not only improve a person, He transforms a person completely. Yun. Taas ang kamay na temporary ang transformation. Taas ang kamay. Buti na lang, wala. Taas ang kamay na ang transformation ay complete. Pati yung mga karamdaman diyan. Kompleto ang kagalingan. Say hallelujah.
Dahil Holy Spirit is behind the miracle. The Holy Spirit changes the heart. Binabago ng banal na Espiritu ang puso. Ezekiel 36:26. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at lalagyan ko kayo ng bagong Espiritu. Ang masuwaying puso ay inaalis na ni Lord. Ang bago ng Espiritu, yung po the Spirit of Christ, working in our spirit. Spirit to Spirit po yan. Spirit to Spirit. Sino rito ngayon na may bagong puso? Sabi ng Ezekiel 36:26. Taas ang kamay na may bagong puso. Nasa iyo na si Holy Spirit working in your spirit. Pumalakpak ang dalawang kamay. Yes, thank you Lord. Meron ka ng bagong puso. Wala na yung dating matigas. Pinaltan na yun nung ikaw ay makipagkasundo kay Christ. Hindi mo yung kaya, hindi mo kita. Hindi mo kita. Before making Christ our Lord and Savior, our hearts are hardened by sin. Yun po ang totoo, matigas ang puso ng walang relasyon sa Diyos. Pero ikaw at ako, alam niyo po ang nagpapatigas sa puso. Di kagaya po ng ginto. Bakit matigas? Yan po'y dinaraan sa apoy para lumambot. Ano po ang natatanggal dyan? Mga dross, alloys. Yan po'y habang dinadaan sa apoy ang ginto, lumulutang. Yan po'y sa kaming weeks ko pa ituturo. Lumulutang yung mga nakadikit sa ginto. Kailangan lang idaan sa apoy para lumambot ang ginto at maging pure. Ikaw at ako, paano magkakaroon ng pure heart? Maalis ang mga kasalanan nagpapatigas sa puso. Ang nagpapatigas sa puso, nung hindi pa tayo nakakakilala, balot tayo ng kasalanan. Pero tayo ngayon, inalis sa dilim, dinala sa liwanag, nagkaroon, Ezekiel 36:26, ng bagong puso. Cooperate tayo, isurrender ang lahat ng bulok, isurrender sa Panginoon. Close your eyes and bow down your heads, isurrender mo. Di pa tayo tapos. Sige, lahat na nagpapatigas sa puso mo, your past experiences, the hurts, the pain, the wounds, lahat, isurrender mo yan sa Panginoon. Lahat na nagpapatigas, ano ba nagpapatigas? Ginawa ng iba, kasalanan. Remember, walang taong hindi nagkakasala. Pero sa iyong pagpapakumbaba, ikaw ay mapapabuti. Sige, isurrender mo. Have the desire na ikaw ay mabago through the Holy Spirit. Hindi mo kayang baguhin ng sarili mo. Hindi mo kayang baguhin ng iba. Isurrender mo. Pati sakit karamdaman, isurrender mo. Pag mabataas, pag mabagaling, pag mamalaki, kung nasaan ka man, ikaw na nasa online, wag mo ipagmamalaki ang posisyon mo. Hiram natin, kung saan man tayo naroon, hiram natin yan sa Lord. Ang lahat ng meron tayo, pahiram yan ang Panginoon. Magpakumbaba tayo, surrender natin sa Lord. Humingi ka ng tawad sa Panginoon, magpatawad ka, magpatawad ka. Sundin mo ang gusto ng Lord, magpatawad ka. Patawarin mo ang sarili mo. Alsin mo, isurrender mo ang takot, isurrender mo ang worries and fears and loneliness and lahat ng uri ng kasalanan, lahat ng uri ng nakaraan, isurrender mo na sa Lord. Hayaan mong maghari si Lord sa buhay mo wherever the Lord is. And that Lord is the Holy Spirit of Christ. There is freedom. Nais ka ni Lord palayain ngayon. Gustuhin mong isurrender lahat. Surrender mo. Remember, the Lord restored the power and authority and relationship. Lord, salamat for the healing. Lord, salamat for the freedom. To everyone, maging sa online na nagsusurrender sa iyo at handang sumunod, handang manalig. Lord, salamat. Lord, salamat. Lord, salamat. Salamat ang bawat isa umaamin ng pagkakamali, umaamin ng mga pagkukulang. Lord, salamat. Thank you, Lord, for blessing everyone, for the freedom, for the healing. Thank you, Lord, for the strength, for the miracle.
Thank you, Lord, for the freedom. Thank you, Lord, for the courage. Thank you, Lord, for your presence. Thank you, Lord, for the anointing to get well. Thank you, Lord, for everything. Thank you, Lord, for setting everyone free. Thank you, Lord. Sige, palakpakan natin si Lord. Sino may surrendered life? Palakpakan natin si Lord. May surrendered life. Amen. So before making Christ our Lord and Savior, our hearts are hardened by sin. Bago natin makilala ang Panginoon, matigas ang ating puso. Madaling magalit. Hindi na ikaw ito ha, sabihin mo, noon yon. Madaling magalit. Sabihin mo, noon yun. Umanap ka na sasabihan. Madaling magalit. Selfish. Proud. Unforgiving. Noon yun, sabihin mo, deklara mo, noon yun. Selfish. Worldly. Nanunungayaw. Noon yun. Makasarili. Selfish. Noon yun. Amen? Madamot. Noon yun. Hindi seryoso sa relasyon sa Lord. Noon yun. Ngayon, serious na. Taas ang kamay na seryoso ang relasyon sa Panginoon. Yes, thank you, Lord. Sealed. When the Holy Spirit enters a person's life, He softens the heart. Yun ang trabaho ni Holy Spirit. Hindi mo yan trabaho. Magdadakdak ka man ng maraming beses. Hindi mo kayang baguhin ang puso ng tao. Never, never, never. Sa akin pong experiences, the power of great love of Abba. Powerful one. He softens the heart. Ang nagpapalambot sa puso ng tao, the move of the Holy Spirit through His Word. Example, Saul to Paul. Paul the Apostle was once a persecutor of Christians. He hated the church and imprisoned believers. Siya nagpapakulong sa mga Kristiyano. Siya ay persecutor ng mga Kristiyano. But on the road to Damascus, God encountered him. Yun ang maganda Na-encuentro muna ni Paul si Jesus. Like you and me, we encounter Lord Jesus through the Word of God. Pinakikilala ko sa inyo, sa atin noong paman si Christ, who is Christ. Kung sinasabing si Paul ay na-encuentro si Christ at the road of Damascus, ikaw at ako naman na-encuentro natin si Christ through the Holy Scripture. Daily. Anong nangyari kay Paul na pwedeng mangyari rin sa'yo? On the road to Damascus, God encountered him. You will encounter Christ through the Word. The Holy Spirit transformed him completely. Ikaw at ako'y matatransferred through the Holy Scripture. The persecutor became a preacher, and the destroyer became a disciple. Wow, sabihin natin, wow. Sabihin natin, sa akin din, Holy Spirit. You will continue to move. A destroyer became a disciple. Persecutor became a preacher in the life of Saul na naging Paul. Ganon din sa iyo at sa akin. Because of the Holy Spirit. Kagaya ng caterpillar cannot transform itself into a butterfly overnight. Hindi kaya ng caterpillar na maging butterfly overnight. There is a process inside the cocoon. Listen carefully. Nakita na kayong caterpillar? Hindi nyo alam na merong prosesong naggaganap
sa cocoon para maging butterfly. Sino ang kumilos dyan? Si Lord. Sino ang kikilos sa'yo kahit ikaw ay tulog, kahit yung ipinagpe-pray may tulog, at pinagpe-pray mo, move upon His heart, kahit ang ipinagpe-pray mo nasa ICU, the Holy Spirit can move and touch that life para may alis sa ICU. Kagaya ng butterfly, may prosesong nagaganap sa cocoon para maging, or caterpillar I should say, na naging butterfly. May nangyayari. Ikaw at ako dating businesswoman. May nangyari inside. Here I am, a full-time pastor and a senior pastor here in J1 Bawan. Nangyayari at naganap because of the Holy Spirit. Pinaltan ni Lord ang pagnanasa ko. Hindi ako yon. Alam niyong ako'y business-minded. Alam niyong ako'y businesswoman. Maraming negosyo. After ng graduation, binago ni Lord ang desire ng heart ko. Si Holy Spirit yan. Palapakan natin si Holy Spirit. A caterpillar cannot transform itself into a butterfly overnight. There is a process inside the cocoon. In the same way, the Holy Spirit works inside us. Changing desires, changing thoughts, changing character. Naunawaan po ba natin? Naunawaan po natin? Yan po yung naganap sa akin, naganap kay Paul, nagaganap sa iyo. Sabi ko, nagaganap sa buhay ng bawat isa. Once ang isang tao ay may Holy Spirit na babago. Dati ako'y maigsim magdamit nung ako'y dalaga. Kaya nabighani ko ang aking asawa. Unbeliever pa po ako noon. Wala pa po ako mga veins, wala akong mga ugat. Maigsi akong manamit. Unbeliever pa po ako noon. Pero ngayon, kung paano ako maigsing nagdadamit ngayon naman, mahaba na. May pagbabago sa pagnanasa, sa desire. Lumaki akong negosyante kasi ang nanay ko'y negosyante. Pero nabago ang aking desire. Mas gusto kong maging ano po? Gawin ang negosyo ng Panginoon in the kingdom of God. I'm working in the kingdom of God. Si Lord ang ruler in the kingdom at ako'y may blessing in the kingdom of God. From the King. Ikaw at ako, working in the kingdom of God, you heard the blessing from the King of Kings. Sabi ko, ikaw at ako, ang pera mo, hinahayaan mong maglingkod para sa Panginoon. Ang lakas mo, ang buhay mo, sa anumang paraan, hinahayaan mong magamit ang Panginoon, boses mo, talento mo. Hallelujah. Naglilingkod tayo to the King of Kings. Ang blessing ng King of Kings ay para sa mga naglilingkod. Ito man ay sa paraan ng iyong pera, ng oras, ng iyong lakas. Ang alam ko, the King of Kings, siya ang may-ari ng lahat. Will gonna bless everyone as we serve Him with gladness. We belong to this kingdom of God here on earth, and we have the kingdom blessing. Say amen. People may see only the outside later, but God first work on the inside. Kaya ito po'y complete. Yung pong temporary change. Yan po yung mga taong wala sa Panginoon. Pero ikaw na nasa Panginoon, Lord mo, si Lord Jesus, si Holy Spirit at work. He always work inside our heart. Binabago niya ang ating desire. Philippians 2:13. Pag-aralan po natin yan. Yan po yung topic ko sa mga loobin ng Lord na may isiksik ko sa 2 weeks, the remaining 2 weeks. Dami pong laman ng utak ko. Sa word, ganda nito. Philippians 2:13, siya naglalagay ng pagnanasa. Kaya wala tayong pagmamalaki. Walang tayong pagmamalaki. Siya naglalagay. He is the one who put the desire for us to will and to act according to His purpose. The ability galing din sa Lord. Dumako ka rito because of God. You cooperate because you surrender your life.
Wala rito nagpapa-attendance lang. Amen. People may see only the outside later, but God first work on the inside. Maybe your heart has become wounded, bitter, cold, tired. May kausap ako. Baka ikaw ito, hindi ko alam. Maybe your heart has become wounded, bitter. God wants you to make better. Cold. Gusto ni Lord maging on fire ka. Tired. Gusto ni Lord dumakas ka. Rebellious. Gusto ni Lord maging obedient ka. The Holy Spirit can give you a new heart today. Kung ikaw man ito, wounded, bitter, cold, tired, rebellious, God wants you to give a new heart today. Say amen. Forget the past. Sabi ng Isaiah 40, Isaiah, ngayon, 3:19? If I'm not mistaken. Nasa ano pa po yon? The Holy Spirit changes the heart. Binalik ko po kayo dito. A new heart also will give you, and a new spirit will I put within you. Di mo kaya, again, inuulit-ulit ko po ito sa lahat. Sa online, saan man ito makarating. Kasi layo po pala nararating ito. Ezekiel 36:26. A new heart I will give you. Si Lord ang nakikreate ng bagong puso. God is not merely interested in external appearance. People can dress religiously, speak religious words, attend church regularly, busy sa kingdom, yet still remain unchanged inside. Ikaw ba yan? Sobrang busy sa ministry. Wala nang pahinga. Pero hindi nababago ang puso. Ayaw ni Lord ng ganyan. Sabihin mo sa iyong sarili, ayaw ni Lord ng ganyan. Mahalaga sa Panginoon ang puso. Ito ang ipipresent natin sa Kanya. Yes, tamang gumawa sa ministry because meron kang reward here on earth till heaven. Pero huwag mo kalilimutan yung how you will enter. God is after your heart. A changed heart. Change heart. Always remember our God is holy. Kaya, ang gusto niya, baguhin niya tayo. Sa mga situations, ipapakita ni Lord na malinaw, ano na tayo sa sitwasyon. Kumusta ng ating pananalita at pag-iisip at reaksyon? Dadaan talaga tayo sa ganon. Kasi ang ginto dinadaan sa apoy. I-explain ko po sa inyo yung clearly on the last 2 weeks na ating preaching. Huwag kayong absent. Mga nasa online. The Holy Spirit works from the inside out. He removes bitterness. Basta isurrender mo lang. Sabihin mo lang, Lord, have your way. Lord, take this cup. Hindi ko kaya. Surrender mo lang sa Panginoon. He removes bitterness, pride, hatred, sinful desires, and replace them with love, humility, holiness, and obedience to God. Yun po ang totoo. Yun ang totoo. Maniwala kayo. Experience ko po yan. I trust Him. I surrender everything unto Him. Ever since na makilala ko ang Panginoon, binabago niya ako. Marami pang binabago at tinaalis. Basta, number 1 sa akin, yielded life. Surrendered life. Ayokong patagalin. Kung ano man ang meron, sinosurrender ko kaagad sa Lord. And He may great exchange po. Sabihin mo sa iyong sarili, may great exchange eh. Ano mang ibibigay mo sa Panginoon, matindi yung kapalit na galing sa Kanya.
Meron ka pa bang isusuko dyan? Ibigay mo lahat mamaya. Okay? May great exchange. Sino yung handa sa great exchange? Uuwi kang mas peaceful, uuwi kang mas your joy will be filled. Mas strengthened. Nandiyan po ba tayo? In the life of Paul, binalik ko kayo, Apostle was once a soul, a persecutor. He imprisoned believers, imposed the gospel, but when he encountered Jesus, his heart changed, his direction changed, his purpose changed. Galing. Nabago. He encountered Jesus. Anong paraan para mga tao ay mabago? Like you and me, encounter Jesus through His Word. Encounter Jesus through this kind of service. As we sing songs and worship the Holy Spirit, encounter mo si Jesus. Sabi mo sa iyong kaliwat kanan, are you ready to encounter Jesus? Yun ang nangyari kay Paul, na encuentro si Jesus. Nagkaroon ng radical transformation. And daily, we can encounter Jesus through worshiping Him wholeheartedly, through His Word. Your quiet time with Him, you will encounter Him, I tell you. Even mamaya, sino yung handang ma-encuentro si Lord? Magkakaroon ng radical transformation. Si Pauli, yan eh. His heart changed, his direction changed, his purpose changed. The Holy Spirit transformed him from a destroyer into a preacher of the gospel. Palakpakan natin si Holy Spirit. No one is beyond the transforming power of God. A caterpillar cannot become a butterfly by trying harder. Ikaw rin, sa sarili mo at sa iba, do not try. You will fail. Hindi mo kaya. Kung meron kang inihiling na taong mabago, kneel down, bow down at your feet, pray to God. The Holy Spirit will continue to work, even sa dream. Naku, hindi po. Have your way, Lord, upon his life, upon their lives. Transformation happens through a process created by God. Likewise, spiritual transformation happens through the work of the Holy Spirit, not mere human effort. There is a space. Ito po yung naririnig ko noon pa, kaya inilagay ko po. Doon po ang ginagamit ay void. There is a space, void, deep longing in the human heart that money cannot buy, pleasure cannot satisfy, and people cannot complete. Totoo po ito. Only God can truly satisfy. Only God can fill the emptiness of the soul. Sino po naniniwala ron? From the very start, temporarily things, success, pleasure, money, relationships cannot fully satisfy the soul because people were made for relationship with God and eternity with Him. Are you listening? Yan po'y nasa Ecclesiastes 3:11. Kung inyong babasahin. In Isaiah 51, 55, 1-2, why spend money on what is not bread? And your labor on what does not satisfy? Listen to me and eat what is good, the Bible says. God asks why people chase things that cannot truly satisfy them. God Himself, the only source of genuine fulfillment and life. Si Lord lang ang makakapuno doon sa space na inilagay niya sa puso mo. Puso ko, makinig po tayong lahat. That's why maraming tayo mayayaman, pero malungkot ang buhay.
nasa posisyon na, and they want more. Dissatisfaction. Why? Only Christ, Jesus Christ can fill that space, that void na nilagay niya sa iyo at sa akin. And you are blessed, I'm blessed, we are blessed. Dahil napuno na yan ng presensya ng banal na Espiritu Santo. Nasaan dito, meron kang pagpapalang alam mong palalakihin ni Lord, pero ikaw ay masayang masaya kahit may problema ka. Masayang masaya kahit may mabigat na problema. Kasi na-feel yun. Yung void na yan, yung space na yan, na walang ibang pwedeng mag-occupy yan sa buhay ng tao. Nilikayan talaga ni Lord for a fellowship, for a relationship. Kaya marami tayong mga patotoong naririnig during the time ng trials. Nung time na ako po'y maraming bukol, left and right, ovary, and around my ovary, ako po'y kalma lang, not because I'm great, but because our God is greater. Na-feel pala niya, na-occupy pala ni Lord yung space, kaya ako ay may peace. Sino rito sa kabila ng mabigat na problema, may kapayapaan, patuloy-tuloy pa rin paglilingkod kay Lord. Congratulations! Kasi naririyan si Holy Spirit that filled your heart will all the best from Him. Palakpakan natin si Holy Spirit. Kaya mga kabataan, huwag nyo itong kalilimutan. Desire more of Him rather than anything dito sa mundo na iiwan din naman. Kaya nga sabi rito ni Solomon, hindi, ito sa Book of Isaiah, why spend money when there's not bread? And your labor on what does not satisfy? Papakahirap kayo pero hindi kayo nasasatisfy. Pero mga naririto, praise be to God, nagtatrabaho pero masaya. Hallelujah! Sa kapagkat alam mo, may Diyos kang kasama na pumupuspos sa'yo daily. Palakpakan natin si Lord. Marami pong ganyan, dalawa naman natin yan. Nako, sabi ko nga, pag ako'y nanonood ng sometimes ng alin ba talagang totoo? Ito pa talaga, siya ba yan talaga? Kaya sayang oras ko, mag-aabang na lang ako ng balita mula sa inyo. The Bible teaches that humans were created for fellowship with God. Genesis 1, inilagay ko na lang po, Genesis 1:26, Genesis 3:8, and 1 Corinthians 1:9. Basahin pa natin ang 1 Corinthians 1:9. God is faithful by whom you were called into the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. Maniwala kayo. We are created to have fellowship. Yan pong ninakaw ng devil in the Garden of Eden, fellowship of Adam and Eve sa Lord. Yun ang ninakaw, fellowship. Pero ibinalik na sa iyo at sa akin, wag nating kalilimutan. Relationship, fellowship has been restored. Daily kausapin mo siya, minute by minute kausapin mo siya. Pag wala kang kausap, kantahan mo siya, have your way, fill me, Lord. Not my will, but your will be done, Lord. He is longing for a fellowship. Dahil ikaw at ako ay created according to His image. In the image of God, we are created. Revelation 21:3, behold, the dwelling place of God is with men. He will dwell with them and they will be His people. Dwelling. Sino rito ang dwelling place ni Lord? O, kaunti na gamen. Nasaan dito ang ikaw at ako'y ginawang templo ng Diyos? At babasahin ko sa inyo ang hinahanap ko noong pa na sabi ko one time, palabas mo nga dyan ang templo ng Diyos ay parurusahan kapag hindi inalagaan o ang parurusahan ay hindi nag-aalaga. Ito po yon. Kinuha ko sa ASD. Hindi ba nyo alam na kayo templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos na nanahan sa inyo, ang sino mang wawasak sa templo ng Diyos ay parurusahan niya.
Dahil banal ang templo ng Diyos. At ang templong iyan ay walang imba kundi tayo. Kaya alagaan mo ang iyong kalusugan. Ang part ng templo ay bibig, part ng templo ay mata, part ng templo ang kamay, paa. Kumusta ka sa pinupuntahan mo? Kumusta ka sa sinasabi mo? Kumusta ka sa iniisip mo? Kumusta ka sa kinakain mo? Yes, there is always consequences. Pero nandyan ang Lord na tutulong sa'yo. Pero sumunod na tayo. Galatians 6:9. Kung ano man ang ginawa natin, aanihin natin. So please, watch out for our health. Mahalaga po, at least, garbage in, garbage out. Kung gaano karami ang nakain mo, kailangan i-out ang iba. Hindi puro nandito na lang. Tawag doon ay, ano po yan? Mata. Ano po pagka? Bloated. So drink a lot of water. Huwag mo isasubstitute ang tubig o ang soda sa water. Eat more fiber. Okra. Mga kabataan, nakain ba kayo? Ibabad nyo sa tubig, inumin nyo. Nakain ba kayo ng mapait na appetizer? Ano yung mapait na appetizer? Appetizer. Appetizer. Gusto ko yun eh. No, appetizer. Mustasa. Di ba appetizer yon? Kaya ang tanong ko, mapait na appetizer. Gusto ko doon sa ampalaya, hindi squeeze. Gusto ko kainin ko siya ng di-squeeze. Why? Katawan natin, templo. Ayaw kong mabuhay ng matagal na may sakit. Gusto kong mabuhay ng matagal na walang sakit. Sino rito ang gustong mabuhay na walang sakit? Eat more fiber. Choose what you want to put in your stomach. Kaya lang, pag ang kasama mo, mahilig sa garne, yun ang hayin. Sabi ko, maglagay ka dyan ng, mag-stock ng ano. Mahilig po ako sa ano. Yun, tinubis na puso. Papapaking ko yan. Binibigay na Ate Meli. Thank you, Ate Meli. Mga paksiw na isda. Wala kasi yung oil. Pag samasamahin mong bawang luya na dilaw, lagyan mo siya ng nilalagay ko dyan. So, may nagbibigay po sa akin, nagsusupply ng kamote tops na kulay violet. Lalagyan ko lang, pipitas ako ng malunggay. Lalagyan ko ng okra. Almusal ko na yun. At yung sabaw na yun, gagawin kong kape. Kaya naman kung ang gaan ng katawan ko. Na-i-out lahat. Ay, kasi baka po o kasi ayaw kong isipin na nagkokos ng sakit yung mga garbages inside. Wala rito magkakasakit. Normal ang, amen. Kaya mag-ingat po tayo sa pagkain. Pili, tamang pili. Itong righteousness, tamang pili. Righteous, sabi nga ng apostol, tamang pili. Wala ritong mapaparusahan. Walang tatanggap ng consequences. Gagawin natin ang tamang pagkain, tamang pananalita, tamang kilos. Amen? Tamang gawa. Sin separated humanity from God. Because of that separation, people experience spiritual emptiness. Yan po yung totoo. Yung sinasabi ko sa inyo. Only through God, especially through Jesus Christ, can that emptiness be fully satisfied. Kaya kumilos po tayo. Meron po talagang emptiness ang taong walang relasyon kay Christ. Kaya dalhin po natin sila. Si Merlin, nakita ko sa SM, attend na sa Mega. Why? Ang hinahanap ko po ay ang madadala, yung may kilos si Holy Spirit sa kanila. Kasi yun po ang hinahanap ni Jesus.
Maraming umahabol kay Jesus. Pero sino lang ang ginagawa niya ng kilos? Ang may kilos ng Ama sa Langit. Gusto ko siyang kopyahin. Kaya sabi ko, Lord, paglabas ko ng bahay, kanino ka man may kung sino man ang kinikilos mo, bring them nearer to you. Allow me to be used by you. Si Christ gayon. Ang daming umahabol. Pero kahit yung kanyang mga kapatid, hindi po hindi po nanampalataya sa kanya. So only through God, especially through Jesus Christ, can that emptiness be fully satisfied. Tapos na po ako, conclusion na late after this. John 10:10b, I have come that I may have life and have it to the full. Linaw Pumunta rito si Christ sa lupa upang tayo, ikaw at ako'y bigyan ng buhay na ganap. Kasiya-siya. This full life refers not merely to material abundance, but to spiritual completeness in relationship with God. Malinaw po? Malinaw? Naalis yung magandang fellowship ng tao sa Diyos nung magkasala si Eva at si Adan, pero nabalik sa mga totoong born again. In conclusion, real transformation only through the presence of the Holy Spirit. Ang tunay na pagbabago ay sa magitan lamang ng presensya ng banal na Espiritu. May I call on all the music team here? The Holy Spirit brings freedom and transformation. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. The Holy Spirit is the source of change. But the believer's part is to, kayo na po, surrender, obey, renew the mind with God's Word, choose to walk in step with the Holy Spirit every day. Sino po yung pipiliin na isurrender ang buhay sa Panginoon? Tumayo ka ngayon. The Holy Spirit transforms, but the believer must cooperate through surrender. The Holy Spirit transforms, but the believer must cooperate through surrender. Kaya mo bang isurrender na lahat ngayon? May great exchange na magaganap. Sino yung magsusurrender ng lahat? Lahat ng, sasabihin mo lang, ayaw ko na nito, isinasurrender ko sa iyo, Lord. Kailangan ikaw munang aayaw. Corinthians 3:16-18. Kapag ang isang tao ay bumaling sa Panginoon, inaalis ang talukbong, tayong lahat yung tinting binabago sa wangis ng Panginoon mula sa kaluwalhatian tungo sa higit pang kaluwalhatian. Maraming taong nabubuhay na tila may talukbong sa kanilang puso. Hindi makita ang katotohanan, hindi maranasan ang kapayapaan, hindi lubos na makilala ang Diyos. Ngunit kapag tayo lumapit kay Jesus, ikaw na nasa online, takayong naririto, at tunay na sumuko sa Kanya, inaalis niya ang anumang humahadang sa atin upang maranasan natin ang Kanyang presensya at pagbabago. Ang Panginoon ay hindi lamang tumatawag sa atin para patawarin. As you close your eyes, pakinggan mo ang sinasabi ko. Ang Panginoon ay hindi lamang tumatawag sa atin para patawarin. Tinatawag niya tayo para baguhin. Mula sa dating buhay, papunta sa bagong buhay. Mula sa sugatang puso, papunta sa kagalingan. Mula sa sugat, sanhi ng karamdaman, patungo sa kagalingan. Mula sa kadiliman, papunta sa kanyang kaluwalhatian. Hindi ko alam, baka ikaw ay isa sa pagod na, sa paulit-ulit na kasalanan. Hindi ko alam, baka ikaw ay isa sa may bigat na dinadala sa buhay. Hindi ko alam
Kung ikaw ay isa sa gustong mong maranasang muli ang presensya ng Diyos at tunay na pagbabago sa iyong buhay, hindi ko alam kung ano ang iyong kailangan. Pero ang iyong kailangan, ang aking kailangan ay nagkakaisa tayong iisa ang ating kailangan. Una, gawin mo munang isurrender ang lahat sa Kanya. At ang tunay nating kailangan ay ang kilos ng banal na Espiritu Santo. Alam ko ang presensya niya ay nasa iyo. Alam ko ang presensya ay nasa iyo bilang Kanyang anak. Pero hindi ko alam kung ano ang parte ng buhay mo na sinasarili mo pa rin. Pero ngayong araw na ito, hinihiling niya, isurrender mo ang lahat. Ngayong oras na ito, inaanyayahan ka ng Panginoon. Lumapit ka sa Kanya. Isurrender mo na. Ano bang nagpapabigat sa iyo? Ano bang nagpapahirap sa iyo? Isurrender mo na. Surrender mo na. Hayaan mong alisin niya ang talukbong sa iyong puso at baguhin ka sa umagitan ng Kanyang Espiritu. Kung nais mong sumuko muli sa Diyos, tumanggap ng kalayaan o maranasan ng pagbabago ng tanging si Jesus lamang makapagbibigay, lumapit ka ngayon. Ang Panginoon ay naghihintay sa iyo. Wholeheartedly. Ginawa ko ito kanina. I cried a lot for the Holy Spirit to move in my life. Now, you can do it for yourself. It's your turn, oh dear Holy Spirit. Kung paano mo ko kinilos kanina, kinilos doon pa man. Holy Spirit, habang inaawit namin ito, at ang bawat isa ay nagsusuko totally sa iyo. Salamat, banal na Diyos. Alam mo ang kailangan ng bawat isa. Holy Spirit, of waters again.
Spirit, for the healing. Thank you, Holy Spirit. Lord, in your presence, Ikaw lang. Wala nang iba. dwelling Kayang bumago place. sa sitwasyon at panalangin ng bawat isa. Personal prayer. Panalangin para sa anak at asawa. Panalangin para sa magulang. Panalangin para sa kaligtasan. Para sa kalayaan. Panalangin, O God, ng bawat isa. Salamat. Kayo po ang aming inaasahan. Diyos na nagpapagaling, nagpapalaya. Diyos na mapagmahal, maibigin, mahabagin, mapagpatawad. Diyos na tunay na bumabago ng buhay at sitwasyon. We surrender everything. We surrender the prayer request of everyone unto you, Lord. There will be a great exchange, my Lord. Ang isinurrender sa iyo ay papalitan nyo ng higit na mas mainam, mas maganda, kaya-aya sa iyo, kalugod-lugod sa iyo, greater blessing pa. My Lord, salamat, O God. Salamat. And only through you, Holy Spirit, that everyone will be transformed. Malinaw po ito sa amin. Ang kailangan lang ay kami maging masunurin sa iyo, isurrender sa iyo, bago kami through your word, at magkaroon kami ng tuloy-tuloy na fellowship sa iyo. Salamat po. Sealed by the blood of Jesus ang ginawa mo for this hour, Holy Spirit. The freedom, the healing, the miracle, the answered prayer for all the prayer requests, the great transformation, all for your glory. Mababago kami, my Lord. Wala na yung talukbong. Inalis mo na, Panginoon, dahil kami lumapit sa iyo. Wherever the Spirit of the Lord is, there is freedom. Salamat sa complete freedom. Ang freedom ay complete. Transformation is complete, not temporary. Because of you, Holy Spirit, in our lives. And this time sa amin pong mag-Holy Communion, salamat for blessing the bread and the juice. Lord God, the benefits of the cross of Calvary ang mararanasan ng bawat isa. Lahat kami sa pabuti, sa paganda, sa paayos, sa palapit sa iyo. Because of you alone, Holy Spirit.